Akala mo ba multo lang ang nakatingin sa'yo tuwing naglalakad ka sa gabi? Paano kung isang nilalang na kasing laki ng puno ang palaging nakamasid sa'yo? Handa ka na ba ulit makinig sa maikling kwento ng kababalaghan at katotohanan sa likod nito? Tara, magkwentuhan tayo. Alas 11 ng gabi, si Mang Gardo ay galing mula sa isang lamay sa kabilang barangay. May bitbit na flashlight na mahina na ang ilaw habang tinatahak niya ang matandang daan papalik sa kanyang kubo sa gitna ng nyugan. Napansin niyang masyadong tahimik ang paligid. Wala ni isang aso, wala ring ihip ng hangin, pero meron siyang naramdaman. Parang may nakamasid. Habang nilalakaran niya ang madamong daan, biglang bumigat ang hangin. Tila may humarang na hindi niya makita. Pinilit niya magpatuloy, pero may naaamoy na siyang hindi normal. Isang usok, amoy ng sunog na dahon. Malamig ang gabi, pero mainit ang paligid. Tumingin siya sa itaas ng isang punong balete. Doon niya nakita isang aninong nakaupo sa makapal na sanga. Malaki, kasing laki ng puno, balot ng itim at mabalahibong balat. Namumula ang mga mata at may tabako sa kanyang bibig na parang hindi nauubos. Hindi ito gumagalaw, pero ang mga mata nakatitig sa kanya, at doon niya nakita at narinig ang tila boses ng isang halimaw. Sumambulat ang flashlight mula sa kanyang kamay. Tumakbo siya, pero sa bawat pag-apak niya parang lumalambot ang lupa. Parang may mga ugat pilit humihila sa kanyang paa. Nakarating siya sa bakod ng kanyang bakuran. Halos kumapang, nanginginig. Ngunit nang lumingon siya, nandoon pa rin ang usok ng tabako. Kitang-kita niya pa rin ang dalawang pulang mata, at si Mang Gardo andun pa rin sa balete. Akala niyang nakatakbo siya. Kinabukasan, natagpuan siyang walang malay sa harap ng balete. Putikan pero walang galos, at sa kanyang damit may naiwan isang upos ng tabako. Tuyong-tuyo pero may amoy sariwa pa rin. Hanggang ngayon, hindi na bumalik si Mang Gardo sa lumang daan, at sa tuwing may bagong lipat sa baryo, sinasabihan sila ng matatanda. Kapag may naamoy kang usok sa gabi, huwag mong sundan, huwag mong pansinin, at huwag mong tignan ang puno. Pero ano nga ba ang kapre sa paniniwala ng mga Pilipino? Ang kapre ay isa sa pinakakilalang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Karaniwan siyang inilalarawan bilang higanteng itim na madalas sinasabing 7 hanggang 9 na talampakan, mabalahibo at kadalasang nakaupo o nakatira sa malalaking puno gaya ng balete, akasya o mangga. Madalas din itong inilalarawan na may hawak na purong tabako at may malakas na amoy. Karaniwan sinasabi na ang kapre ay madalas sa tuktok o sanga ng malalaking puno, at sa gabi ay bumababa o nagmamasid sa paligid. Isinasaad ng mga kwento na naglalaro ito ng mga panlilinlang at naglilihis ng mga naglalakad. Nagpapakita ng mga usok at pulang mata sa dilim, o minsan nakikipagkaibigan o nakikipagkamustahan pa sa tao. Hindi laging itinuturing na ganap na masama ang kapre. May bersyon na nagtatanggol sa punong tinitirahan. At saan nga ba nagmula ang paniniwala natin sa kapre? Ang salitang kapre ay nag-ugat sa Espanyol na kafre mula sa Arabic na kafir. Sa panahon ng kolonyalismo, ginamit ng mga Kastila ang kafre bilang bansag sa mga taong maitim ang balat, gaya ng mga dinalang alipin mula Afrika, pati na rin sa mga katutubong negrito ng Kapuluan. Dahil sa kolonyal na pagtingin na ito, nabuo ang imahe ng isang dambuhala na itim at nakakatakot na nilalang. Ngunit hindi lang sa Espanyol nang galing ang paniniwala. Bago pa man dumating ang mga Kastila, mayaman na ang katutubong paniniwala tungkol sa mga espiritu ng kalikasan na naninirahan sa malalaking puno tulad ng balete. Ang mga espiritong ito ay itinuturing na mapaglaro o mapanganib kung hindi igagalang. Nang dumating ang kolonyal na pananaw at ang tawag sa kafre, na halo ang konsepto ng katutubong espiritu ng puno at ang banyagang imahe ng maitim na nilalang. At dito, unti-unting nabuo ang modernong anyo ng kapre. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan pa ito ng mga bagong detalye. Halimbawa, matapos ipakilala ng Kastila ang tabako sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, ikinabit
sa kapre ang imaheng naninigarilyo habang nakaupo sa taas ng puno. Ang mga kwentong ito ay naging bahagi ng oral tradition na ipinapasa ng matatanda upang magsilbing babala o panakot sa mga bata. Laging sinasabi ng mga matatanda na huwag kang gagala sa gabi, baka kunin ka ng kapre. Ayon naman sa mga antropologo at eksperto sa folklore, ang kwento ng kapre ay isang kombinasyon ng kolonyal na trauma, natural na takot sa kadiliman, at panlipunang kontrol. Narito ang ilan. Visual illusions at night. Ayon sa mga pag-aaral sa neurology at cognitive science, karaniwan para sa tao na makakita ng mga hugis o figures sa dilim dahil sa pareidolia, isang normal na phenomenon kung saan ang utak natin ay naghahanap ng pamilyar na pattern tulad ng mukha o anyo ng tao, lalo itong nangyayari sa gabi o sa mahihinang ilaw dahil mas kaunti ang visual na detalye. Kaya mas aktibong pinupuno ng utak ang mga kulang gamit ang imahinasyon. Ang ganitong karanasan ay maaari magbigay linaw kung bakit sa kulturang Pilipino maraming kwento ng mga nakakita ng kapre, isang nilalang na naiuugnay sa mga malalaking anino ng puno at usok sa gabi. Cultural conditioning. Dahil sa ating mga kwento, mito at kultura tulad ng tungkol sa kapre, binubuo ng utak natin ang isang hint or expectation na may kakaibang nilalang sa tabi ng puno. Kapag nasa dilim o may malabo na anino, mas malaki ang posibilidad na punan ng utak ang impormasyong kulang gamit ang inaasahan. Sa psikolohiya, ito ay bahagi na tinatawag na top-down processing o predictive coding. Ang ating mga inaasahan na hinulma ng kultura ay nakakaapekto sa kung paano natin tinitignan o ini-interpret ang nakikita. Tobacco smoke phenomenon. May mga rural na komunidad na nakakaamoy ng mga usok kahit walang taong naninigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, posibleng ito ay dahil sa smoldering biomass o nabubulok na organiko, emission ng VOCs galing sa halaman o lupa na nagre-react sa atmosfera, o photochemical processes. Maaari rin itong sensory na kondisyon o sa tawag na phantosmia. Sa kulturang Pilipino, ang alamat ng kapre na naninigarilyo ay maaaring sumibol bilang paliwanag sa hindi nakikitang sanhi ng amoy na iyon, isang folkloric na interpretasyon ng mga amoy na hindi agad maipaliwanag. Kapre ay hindi lang kwento, isa itong salamin ng ating kasaysayan, isang nilalang ng kolonyalismong pilit nating nilimot ngunit nananatili sa likod ng ating takot. Sa mga sulok ng ating alaala, ang nilalang na inakala nating masama ay maaaring biktima rin ng panghuhusga ng pagkakaibang hindi na ipaliwanag. Sa likod ng mga misteryo, may katotohanang mas malalim. Minsan, ang pinakamalaking nilalang ay hindi ang kapre sa puno, kundi ang mga takot na tinanim sa atin na hindi agad natin nauunawaan.